simulan na natin ang ika-56 na istorya. At kinagabihan sa daungan sa lungsod ng Leos ay makikita natin si Eren at ang kanyang hukbo at mga tauhan na naghahanda. Nang bigla na lang dumating si Irene na tumatakbo at umiiyak, na agad namang niyakap ang kanyang nakakatandang kapatid na si Eren habang nagsasabi na kailangan itong makabalik ng ligtas kahit paano man ang mangyari. At agad din naman siyang sinagot ni Eren na siya ay magiging maayos lang dahil nakakabalik din naman siya ng maayos gaya ng dati. At makikita natin na napansin nito si Lindsay na nakatayo sa kanyang harapan, na agad din namang lumapit sa kanya kaya nasambit ni Eren sa kanya na iiwan niya sa kanyang pangangalaga si Irene. Subalit napayuko at napaluha lang si Lindsay dahil sa kanyang pag-aalala kay Eren, at siya ay napapikit at napahawak sa kanyang dibdib. At pagkalipas ng ilang saglit, agad din niyang pinasang-ayunan ang hiling ni Eren at dagdag pa nito na ipagdadasal niya ang kanyang tagumpay. At dahil sa mga sinabi ni Lindsay, si Eren ay napangiti sa kanya. Nang bigla na lang nitong niyakap ng napakahigpit si Lindsay at nasambit nito na siya ngayon ay aalis na. At pagkatapos nito, agad din na napatingala si Eren at tinawag nito si Sol na nasa itaas ng bubong malapit sa kanila. At nasambit ni Eren kay Sol na ingatan nito ang lahat, na agad namang pinasang-ayunan ni Sol habang nakangiti. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang paglalakad ng mga paa. Kung saan pa sigaw na nasambit ni Killian na silang lahat ay magpatuloy. At habang patuloy na naglalakad ang hukbo ng mga Pendragon sa daungan, dagdag pa ni Killian na gamit ng kanilang lakas at ang proteksyon ng puting dragon, sila ay paniguradong babalik ng matagumpay. At pasigaw din na nasambit ni Karta na sisiguraduhin niya na kukunin ang leeg ng bastardong kalahating orc na si Teleo, na labis namang ikinatuwa ng kanyang mga kasamahang orc ng Anacona. Habang makikita naman natin si Argus at Leon na mayroong ngiti sa kanilang mukha habang nagpapatuloy. At makikita din natin si Isla na nagpapalabas ng seryosong mukha habang kasama ang kanyang griffin. Habang si Eren naman ay ganoon din ang naging reaksyon dahil sa papalapit na laban. At kinagabihan pagkalipas ng ilang oras, pumunta naman tayo sa gitna ng karagatan kung saan makikita natin ang pagsugod ng mga barko na pinamumunuan ng mayroong bandila ng mga Pendragon. At sa itaas ng namumunong barko ng mga Pendragon ay si Isla kasama ang kanyang griffin, na nagmamasid ng mabuti sa paligid ng karagatan. Nang may bigla na lang siyang napansin sa kanyang ibaba, at nakita nito si Leon at si Argus na matinding nag-eensayo sa barko. Kung saan makikita natin na nagpakawala si Leon ng isang malakas na pagsuntok. Subalit ito'y agad lang na nagawang maharang ni Argus. Kaya agad din na muling nagpalabas ng sunod-sunod na pagsuntok si Leon ngunit ito'y hindi tumalab sa depensa ni Argus. Kaya sinubukan nitong magpakawala ng isang malakas na pagsuntok. Ngunit agad namang yumuko si Argus para mailagan nito ang ipinalabas na malakas na pag-atake ni Leon. At dahil dito, napangiti si Argus at agad nitong sinipa ang isang paa ni Leon. Na naging dahilan ng pagkawala nito ng kanyang balanse kaya siya ay biglang napalipad sa ere. Subalit habang siya ay nasa itaas ng ere at bago pa man siya tuluyang mahulog ay nakakita siya ng isang lubid. Na agad niyang hinawakan ng napakahigpit, kung saan ginamit nito ang lubid para maibalik ang kanyang balanse at siya ay makatalon sa isa pang lubid papalayo kay Argus. At pagkatapos nito ay agad pa siyang mabilis na lumundag sa mga lubid papunta sa itaas ng barko, na labis namang ikinabigla ni Argus. At makikita natin na naabot nito ang tuktok ng barko ng may ngiti sa kanyang mukha dahil nagawa nitong makatago kay Argus. At habang si Argus ay patuloy na naghahanap sa kanya sa paligid, bigla na lang si Leon na tumalon pababa papunta sa kanya habang nagpapalabas ng isang malakas na pagsipa at sumisigaw na kunin niya ang atakeng ito. At maririnig natin ang malakas na pagsalpukan dahil sa pagkonekta ng kanyang pag-atake. Subalit ang ginawang surpresang pag-atake ni Leon ay agad lang din na nagawang maharang ni Argus gamit ng kanyang braso. Kaya wala nang may nagawa si Leon kundi ang matigilan na lang sa kanyang pwesto. At dahil sa kanyang mga ginawa, masayang nasambit ni Argus na na-master na nito ang pakikipaglaban sa itaas ng barko. Nalabis namang ikinatuwa ni Leon kaya may saya sa mukha nitong pinasang-ayunan ang kanyang master. Ngunit malungkot din itong nasambit na kahit na ganoon ay hindi man lang nito natamaan ang kanyang master ng isang beses. Na agad namang sinagot ni Argus, na ito ay dahil siya ito. At dagdag pa nito na si Leon din ay panay sigaw pag umaatake, at ito ay walang saysay kung ito ay kanyang ginagawa habang umaatake sa blind spot.
At dahil dito, napakamot na lang si Leon sa kanyang ulo habang nahihiya. At habang may kinukuha namang bagay si Argus, nasambit nito na ang mga walang kwentang aksyon ay magreresulta lamang sa kamatayan sa totoong sitwasyon. Nang bigla na lang siyang napalingon kay Leon at may ngiti nitong nasambit na gayunpaman. Kung hindi siya sumigaw ay malamang siya ay nakatama sa kanya. At dahil sa kanyang mga sinabi, si Leon ay muling natigilan sa kanyang kinatatayuan. Nang may bigla na lang itinapon na isang bagay si Argus papunta sa kanya, nalabis niya namang ikinabigla. At ang bagay na ito ay mga armed guards, kung saan nasambit ni Leon na ito ay sa kanyang master. At nasambit ni Argus na ito ay ang tinatawag na Divine Fist of Taramis, ang Dragon of Justice na armed guards. At dagdag pa nito na kinabukasan ay ang pinakaunang totoong laban ni Leon, kaya bilang kanyang estudyante na natutunan ang kanyang mga techniques. Habang inaangat ni Argus ang kanyang kamay at nagpapalabas ng seryosong mukha. Nasambit nito kay Leon na hindi nito pwedeng mapahiya ang kanilang batang lord at siya sa laban. Kung saan habang hawak-hawak ni Leon ang kanyang bagong mga armed guards ay nagpalabas din siya ng seryosong mukha. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pagkahulog ng mga lumang armed guards ni Leon sa sahig ng barko, at habang suot-suot nito ang mga binigay na bagong armed guards ni Argus, siya ay napasuntok sa kanyang kamay at nasambit nito na ito ay kanyang naiintindihan. At makikita natin si Isla at ang kanyang griffin na patuloy lang na nakamasid sa lahat ng mga kaganapan. At lumipat naman tayo sa maliit na isla sa gitna ng karagatan, kung saan makikita natin ang paglalayag din ng mga barko ng mga pirata na pinamumunuan ni Teleo. At nasambit nito na ito ay ang magiging unang laban ng lalaki, kung saan siya ay napalingon sa isang misteryosong lalaki sa kanyang likuran. At ang lalaking ito ay natatakpan ng kanyang katawan ng manto at ang kanyang mukha naman ng isang maskara. At bumalik naman tayo sa lungsod ng Leos habang makikita natin si Sol sa itaas ng gusali na nagmamasid sa malawak na karagatan sa malayo. At dahil sa kanyang pag-aalala, nasambit nito ang pangalan ni Eren. At sa gitna naman ng karagatan ay makikita natin ang malapit ng pagsagupaan ng mga barko na pinamumunuan ngayon ng bagong pinuno ng mga pirata. Habang sa kabila naman ay ang hukbo ng mga Pendragon at mga Navy na pinamumunuan ng bagong gobernador at ng duke. At ito ay nagbibigay ng hudyat ng simula ng laban ng Dark King na si Teleo Arangis laban sa ating bida na tagapagmana ng Puting Dragon at ng duke na si Eren Pendragon. At kinaumagahan sa gitna ng karagatan, makikita natin ang mabilis na pagpapatakbo ng mga barko ng mga Navy dahil sa paghabol sa kanila ng mga barko ng mga pirata. At dahil dito, ang mga pirata ay labis na napatawa, kung saan nasabi ng mga ito na hindi lang mahihina ang mga Navy kundi napupuno din ng mga duwag. At pumunta tayo sa barko ng mga Navy habang nakatayo si Admiral Moraine at si Isaac, nasambit ng Admiral na sila ay mga tanga. Ito ay dahil sa sandaling dumaan sila sa mabatong lugar ay aatakihin sila sa tatlong magkabilang direksyon. Kaya nasambit ni Admiral Moraine na ito ay isang perpektong plano. Subalit natanong siya ni Isaac kung tunay bang mapagkakatiwalaan nila ang mga pirata, at nakakasigurado ba sila na hindi magtataksil sa kanila si John Mayers. Kung saan dahil sa kanyang mga sinabi, naagaw ang pansin ng Admiral at siya ay napaisip. At habang ang dalawa ay magkaharap, nasambit ni Isaac sa Admiral na ang sinabi ni Gobernador Pendragon ay mas tinaasan nito ang halaga na ibinibigay sa mga pirata kesa sa kanilang kalaban na si Teleo. Naagad namang sinagot ng Admiral na ito ay tama. Kaya nasambit ni Isaac na kung si John Mayers ay pupunta kay Teleo para muling makipagsundo, mayroong malaking posibilidad na ang piratang si John Mayers ay magtataksil sa kanila dahil bibigyan siya ng mas malaking halaga ni Teleo. Subalit napatingin lang sa kanya si Admiral Moraine, kaya nasambit ni Isaac na ang mga tao na nakikita lang ay ang pakinabang ay mga oportunista kung tutuusin. At dagdag pa nito bilang isa sa mga tao na nakipaglaban sa maraming pirata sa karagatang ito. Habang nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at napapalibutan ng mga kasamahan niyang Navy, dagdag pa nito na mas naiintindihan nila ng mabuti ang katusuhan ng kanilang kalaban kesa sa bagong gobernador. At pag-alit nito na muling natanong kung tunay ba nila ang mga ito na mapagkakatiwalaan. Kung saan dahil sa kanyang mga sinabi, napakagat na lang ang Admiral sa kanyang ngipin dahil sa pagkainis. At bago pa man siya makapagsalita ay agad na tinawag ang kanyang pansin ng kanyang mga tauhan dahil sa kanilang nakikita.
Ito ay dahil ang nakikita nilang barkong sumusunod sa kanila ngayon ay ang barko ng mga pirata na mayroong kakaibang marka sa layag, at kasabay nito ay makikita natin ang mga bangkay ng mga noble na nakatali sa taas ng barko habang sa itaas ng mga ito ay si Teleo at ang kanyang mga kasamahan. At ang layag ng mga ito ay ang kalansay na mukha ng emperor at napapalibutan nito ng salitang, ang matanda at walang kwentang emperor na nabubuhay pa rin lampas sa kanyang oras. At dahil sa nakikita ng Admiral at ni Isaac, labis nila itong ikinagalit. At makikita din natin ang mga bangkay na nakatali sa itaas ng barko ay napupuno ng mga palaso sa kanilang katawan habang nakaupo si Teleo sa itaas ng mga ito. Kung saan siya ay napangiti ng sobra dahil sa naging reaksyon ng mga Navy. At dahil sa napansin nila na isang bangkay ng noble, labis itong ikinabigla ng Admiral at ni Isaac habang ang isang Navy naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang bangkay ng isang lalaking noble na mayroong tama ng mga palaso sa kanyang dalawang mata ay ang kanyang ama. Kaya labis niya itong ikinagalit habang nagsasabi na hinding-hindi niya mapapatawad ang mga maduduming pirata. At dahil sa nakikita ng Navy na mayroong telescope, agad nitong tinawag ang pansin ng Admiral. Ito ay dahil pati na ang barko na pinamumunuan ni John Mayers ay mayroon ding mga nakatali na bangkay ng mga nobles. At ito ay labis na ikinabigla ni Admiral Moraine. At dahil dito, nasambit ni Isaac sa Admiral na tulad ng kanyang inaasahan, ang mga pirata ay tunay na hindi mapagkakatiwalaan. Kaya nasambit nito sa Admiral na ipalabas nila ang signal flare para magsimula ang laban. At dagdag pa nito na ang kabuuang bilang ng mga barko ng pirata ay mas mataas kesa sa kanila. Kaya nasambit ni Isaac na kung tatanggalin nila sa laban si John Mayers, ito ay magiging pantay. Kung saan dahil sa kanyang mga sinabi, si Admiral Moraine ay napaisip. At dagdag pa ni Isaac na kung tatanggalin nila ang hukbo ni John Mayers bago pa man sila makasali sa kanilang mga posisyon, sila ay makakapagsanib puwersa sa hukbo ng mga Pendragon na nagtatago sa likod ng mabatong lugar. At pasigaw na nasambit ni Isaac na ito ay magiging kalamangan para sa kanila. Kung saan natigilan si Admiral Moraine at napakagat sa kanyang ngipin. At pasigaw na nasambit ng kanyang mga tauhan na nasa kanyang likuran na ang kalidad ng kanilang mga sundalo ay mas higit pa sa mga pirata. At dagdag pa ng mga ito na sila ay ang mga piniling sundalo ng imperyo kaya walang paraan para sila ay matalo ng mga simpleng pirata lamang. At ang lahat ng mga sundalo ay nagtipon para sabihin sa Admiral na ipalabas na nila ang signal flare. Kung saan si Admiral Moraine ay nanginig ng sobra habang napapakagat sa kanyang ngipin. At dahil naman dito, nasambit ni Teleo na ang Admiral ay sobrang tatag. Kaya agad nitong pinitik ang kanyang mga daliri. Kung saan agad na lumabas ang Knight ng Valvas habang sakay sa kanyang Griffin at daladala ang kanyang sandata. At makikita natin ang paggamit nito ng kanyang sandatang sibat para agad na maatake ang layag na mayroong marka ng Emperor. Kung saan ito ay agad na nahiwa sa maraming piraso. At kasabay nito ay ang pagkahiwa din ng mga katawan ng mga bangkay ng nakataling mga nobles. At dahil sa kaganapang ito, nanlaki ang mga mata ng mga Navy at sila ay natigilan sa kanilang kinatatayuan habang napupuno ng matinding galit. At dahil naman sa ginawa ng Knight ng Valvas, napatawa ng napakalakas si Teleo habang nagsasabi na isang obra maestra ang kanyang ginawa. At pasigaw nitong nasambit na silang mga pirata ay magagawa ang kahit anuman na kanilang gusto at sila ay hindi makakalaban. At dagdag pa nito na mukhang ang mga Navy ng imperyo ay medyo napapagod. At natanong nito sa kanila na hindi naman ibig sabihin nun ay hindi niya ito nauunawaan. At may masamang ngiti nitong nasambit na ito ay dahil ang pag-aalaga sa mahina at matanda nilang emperor na nabubuhay pa lampas sa kanyang oras ay malamang isang napakalaking abala para sa kanila. At dahil sa mga nasabi ni Teleo, ang Admiral ay napahawak ng napakalakas sa railings ng barko, kung saan ito ay kanyang nasira. At habang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagliliwanag ang mga mata dahil sa matinding galit, biglang ipinalabas ni Admiral Moraine ang kanyang malakas na aura at agad siyang nag-utos na ipalabas nila ang signal flare. Kaya kahit na hindi pa nila naaabot ang mabatong lugar, agad nilang ipinalabas ang signal flare, na nakaabot naman sa mga nakatagong barko sa likod ng mga bato. At dahil dito, labis itong ikinagulat ni Aaron. Kung saan napatingala din ang hukbo ng mga Pendragon at hindi makapaniwala sa nangyayari. At makikita natin na ganoon din ang naging reaksyon ni Isla. Habang si Carta naman ay pasigaw na napatanong kung sinimulan na ba nila ang laban,
at si Killian naman ay nasambit na hindi ito maaari. At habang ang hukbo ng mga Pendragon ay patuloy na nakatago sa likod ng malalaking bato, nasambit ng mga ito ay magkaiba sa kanilang plano. At makikita naman natin si Eren na patuloy lang na natitigilan dahil sa pangyayari. Subalit pagkalipas ng ilang sandali ay agad din siyang natauhan. Kaya agad nitong pasigaw na inutos sa kanyang hukbo na ang lahat ng kanilang mga barko ay magpatuloy sa pinakamabilis nilang bilis para sila ay agad na makapagtipon kasama ng hukbo ng Navy. Kaya agad din ng mga ito sinunod ng hukbo ng mga Pendragon kung saan agad din silang sumugod papunta sa mga Navy. At dahil sa mga pangyayari, napatanong si Eren kung ano ang ginagawa ni Admiral Moraine. At habang umiikot naman pabalik ang hukbo ng mga Navy papunta sa mga pirata. Nasambit ng Admiral na gaya ng kanyang iniisip, ang mga bastardong pirata ay tunay ngang sagisag ng kasamaan. At dagdag pa nito habang inaangat ang kanyang espada kasabay ng kanyang mga tauhan, na ang kasalanan nila sa pagbibigay kahihiyan sa Emperor ay kanilang babayaran ng kanilang kamatayan. Kaya agad nitong inutusan ang lahat ng kanilang mga barko para agad na sumugod sa mga pirata na pinamumunuan ni Teleo. Kaya agad namang tumalon pababa si Teleo habang nagsasabi sa kanyang mga kasamahan na ito ay gaya ng kanyang sinabi, at may ngiti nitong nasambit na sila ay sobrang bobo at tanga. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pag-cruise ng barko ni Teleo at ng mga Navy, kung saan siya ay tinutukan ng mga sandata ng mga ito. Subalit agad lang din na lumundag si Teleo ng napakataas papunta sa barko ng Navy. Kung saan nasambit ng mga Navy na tumututok ng kanilang mga crossbow sa kanya na siya ay paparating na. At makikita natin ang pagpapalibot ng apoy sa espada ni Teleo, na agad niyang ginamit sa mga Navy na nasa sinugod niyang barko, kaya ang mga ito ay agad ding nasunog. At habang humuhu pa ang apoy, nasambit ni Teleo na ang dakila niyang sarili ay personal na dumating para ubusin silang lahat. At dagdag pa nito habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha na ang mga ito ay mga walang halagang mga insekto.